Eto, nagsalita muli sa magitan ng isang malayang talumpati or kanyang privilege speech diyan po sa Kongreso, si Congresswoman Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Dating Justice Secretary, dating Senador na ipinakulong ni Duterte pero nakawala dahil na-dismiss ang kanyang kaso at kanyang pinanindigan bilang abogada at politiko na tama lang itong prosesong ginagawa sa pre-trial sa mga kaso ni Duterte dyan sa ICC. Pakinggan natin ang Congresswoman na si Laila De Lima. Ito dahil sa pamumulitika. Hindi rin po ito dahil sa impluensya ng dayuhan. Nasasakdal po si Rodrigo Duterte dahil may nangyaring paglabag sa international law at kailangan niyang managot kung mapatunayan ang kanyang kasalanan. It was an arrest, not kidnapping. Wala pong batas na nagsasabi na ang warrant of arrest ng ICC ay kailangan dumaan sa korte ngayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Walang batas na nagbibigay ng jurisdiction sa kahit anumang korte sa Pilipinas sa pag-review ng mga warrant ng ICC. Two House Wow, resolutions matindi. call for the Philippines to Ha? rejoin the International Criminal So, Court. anong ibig sabihin nun? Lalong matatakot yan yung mga co-accused na yan, ha? Ha? Baka nga si Bato hindi na lumabas. Ano ang sinasabi ni De Lima? Walang anumang batas sa Pilipinas para pigilan ang ICC doon sa mga warrant of arrest. Dahil tayo hindi member, wala daw kahit anong batas at kahit anong korte. Kasi ngayon pinag-uusapan dapat daw dumaan sa local court or court natin kapag nag-issue ng warrant of arrest laban kay Bato at doon sa mga co-accused. Abay, ang sabi ni De Lima, hindi. Walang karapatan ang Philippine Court na makialam sa court order ng ICC. Okay? Yan ang matindi. Alam, actually, mahaba yung speech na yan. Kanyang muling idiniin yung ating batas na laging sinasabi, Republic Act 9851. Hanggat nandyan anya ang Republic Act 9851, gagawin ng gobyerno na ibigay, hulihin at isurrender ang kahit na sino sa International Court. Yun po yung kanyang paniniwala. Bakit matindi? So, ibig sabihin ito, talagang magtatago yung mga ayaw mahuli at hindi na lalabas pagkaganyan. Kahit pala Korte Suprema, kahit na anong korte at kahit anong batas, hindi pwedeng pigilan. Yun daw kung arrest order. At tama lang daw po itong pre-trial na ito na ginagawa kay Duterte at mga co-accused. Yan ang paniniwala ng Congresswoman ng mamamayang liberal. Alam kong may mga nagagalit yan sa statement na yan at paliwanag, pero wala tayong magagawa. Hanggang galit lang kayo. Hindi naman yung kayang patigilin yan si Laila De Lima. Dahil yan ay talagang mula pa noong chairman ng Commission on Human Rights at si Duterte noon ay mayor ng Davao City, magkalaban na yan. Si De Lima ang nag-expose ng mga di umano'y tapunan ng mga biktima ng salvage sa Davao noong panahon yun. Doon nag-umpisa yung away ng dalawang yan. May pinahukay pa ngang tapunan niya doon sa Davao. Chairman pa lang siya ng Commission on Human Rights. Tapos nagtuloy-tuloy yun hanggang sa naging Justice Secretary, naging Senador. Pero pinakulong, pinrersonal, pinakulong, na-dismiss, malaya na ngayon, Congresswoman ngayon. Abay, hindi naman ho yan titigil talaga sa kanyang paniniwala. Tama ang korte na litisin daw po si Duterte at iba pa, panagutin sa paglabag sa karapatang pantao. At more or less dun sa kanyang talumpati, medyo mahaba yan, sinabayan niya kung kahapon, day 1 ng pre-trial, nag-speech siya sa Kongreso. At yan ang kanya sinasabi. Naaayon sa batas ang paglilitis sa ICC. Naaayon din sa kapangyarihan ng ating gobyerno at batas. Kaya ibinigay si Duterte sa ICC. At yung mga susunod pang arrest order, ganon din ang gagawin. Wow! Malupit. Ano ha? So, wala tayong magagawa. Yan ang kanyang interpretation at paniniwala. Kung kayong mga nanonood, nakikinig ay mayroong ibang paniniwala, malaya kayo. Ako naman ibinabalita ko ito at binibigyan ko lang po ng pagpapaliwanag sa aking kakayanan at kaalaman base sa aking opinyon. Lahat tayo, lahat sila may karapatan. Pero dahil ang usapin ay nasa korte, ang korte rin lang ang magpapasya. Kung anong desisyon ng korte, ating irerespeto yon. Pero sa ngayon,
nagbubungguan talaga ang idea, interpretation at reaksyon ng tao. Okay lang yan. For information, yung karamihan ng kaalaman, karamihan ng pinanggagalingan ng impormasyon, very educational yan. Yun ang kailangan. Katulad ng ginagawa ko. For information and education ang ating mga topic. Yung mga nasasaktan, sarado ang isip niyan, hindi matanggap ang katotohanan, huwag nating pansinin yan. Yun sila, pagkatao nila yun. Yung naniniwala, natutuwa dahil nalalaman nila na gano'n ang nangyayari, yun ay dapat palakasin, padamihin. Kasi yun ang mahalaga. Para alam natin ang ating limitasyon, mga batas at ang ating paninindigan o ang ating mga gawain. Huwag basta-basta dadaanin sa tapang, dadaanin sa galit. Pag dinaan mo sa galit, tapang, lalabag ka sa batas. At pag lumabag ka sa batas dahil sa galit at tapang, hindi yan katuwiran sa korte. Na ikaw ay galit lang, matapang ka, kaya lumabag ka sa batas. Hindi yun. Papasok na naman dyan ang ignorance of the law. Excuses no one. Ayun po. No one is above the law. Yun po yun. Ha? Paalala lang. Ha? Yun po yun. Hindi madadaan sa tapang, galit at pera at kapangyarihan ang katarungan o hustisya sa mga posibleng biktima. Lalabas at lalabas ang totoo. Ang biktima maghahanap ng katarungan. Ang akusado pananagutin, pero meron din silang karapatang hanapin ang kanilang katarungan. Yun ang umiiral ngayon. Wala pang guilty ngayon. Pero siyempre, may biktima. Biktima ng illegal drugs, biktima ng illegal na pagpatay. Dahil pinatay, bawal talaga yun. Biktima ng karahasan, yun may pananagutan. At ang isang aral dito, huwag na huwag niyong gagawin. Ilagay sa inyong kamay ang batas. Dahil bawal yan, sasabit at mananagot kayo. Sa local or international court. Yun po yun. Yun ang maging aral dito. Pag may batas, korte ang magpapatupad nito. Pag napatunayan na guilty, parurusahan ng batas. Pag wala, after na trial, pakakawalan. Yun ang tamang proseso. Hindi pwede yung siga-siga, tapang-tapang. Akala mo, dalawa ang buhay. Akala nyo, lahat ng gagawin tama. May limitasyon kahit na ang isang presidente, 6 na taon lang ang tungkulin at trabaho niya. After niyan, aalis ka na. Pag alis mo niyan at ikaw ay may ginawang mali, babalikan ka. Ayun ang nangyari. Si Duterte idinimanda sa ICC 2017 pa. 1 taon pa lang sa pagiging Pangulo ng Bansa, may kaso na sa ICC. Ngayon lang nilitis, ngayon lang pinag-usapan kasi una-una, matagal din sa ICC. Pangalawa, tapos na ang term ni Duterte. Ayan na. Pananagutin siya. Kung kaya niyang idepensa, nasa kanya yan. Kung hindi, aba, ibang mangyayari, ibang usapin yan. Kaya ayan po. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Importante ho mag-subscribe po kayo. Subscribe at pinutin po ninyo yung notification bell, yung all para lahat ng video. At pinutin ninyo yung subscribe para ho maging automatic kayo po ay ating napapaglingkuran. Impormasyon kung inyong naintindihan, matatanggap nyo. Pero kung kayo ay ayaw dahil sa ibang inyong paniniwala, malaya kayo.